Hindi nagtagal ay lumabas si Eliza at ang mga bata sa kwarto ni Belinda. Sa oras na to, gising na si Belinda. Nang makita niya mga bata kasama si Eliza, nagtanong siya. Nag-alala ako dahil hindi ko sila mahanap dito. Inilabas mo ba sila? No ma, sabi ni Eliza. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Belinda na umalis ng mga bata at nagsimulang maglaro sa paligid ng mansyon. Binilang ni Belinda ang mga bata pero napagtanto niyang 3 lang ang lalaki at 2 babae ang nandito. Meron pa, nasan siya? Si Aurora, tahimik siya at weird minsan. Tumanggi siyang sundan ng kanyang mga kapatid pabalik dito. Pupunta ako sa kanya at kukunin ko siya ngayon. Sabi ni Eliza at iniwan ng mga bata. Pumasok kayo. Sabi ni Belinda at sinenyasan ng mga batang maupo na. Umupo ang mga bata ngunit hindi natuwa dahil wala si Eliza sa kanila. Ilang araw na silang hindi nakikita ng kanilang ina at ngayon, nakita nila ito'y lumabas na naman ito. Umaasa sila na kapag naibalik niya si Aurora, makakasama nila to. Samantala, binuhat ni Tyrone si Aurora sa kanyang mga bisig palabas ng opisina at nagsimulang maglakad papunta sa silid ni Belinda. Pinangako sa kanya ni Aurora na magiging mabuti sa kanilang ina at nangako kagad to. Sa paniniwalang si Belinda ang kanilang ina, gustong sabihin ni Aurora sa kanya na hindi nila tunay na ina si Belinda, ngunit sa tingin niya ay pagkakanulo niya si Eliza, ang kanyang mga kapatid na babae at ang mga kapatid na lalaki sakaling umami siya. Sinabi sa kanya ni Eliza na para maprotektahan sila, kailangan nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan bilang kanilang ina. Si Belinda ay isang babaeng ginagalang niya ng husto. Hindi niya makakalimutan kung gaano to kabuti sa kanya sa panahon ng krisis ng kanyang mga magulang. Ilang taon nang nakakaraan. Pakiramdam niya higit pa ang utang na loob niya sa babae kaysa sa igananti niya rito. Dahil nung lumaki si Tyrone na naging pinakamakapangyarihan at pinakamayamang tao sa bansa, pumunta siya sa lungsod ni Belinda at naregaluhan si Belinda ng mga mamahaling gamit. Naglalakad siya ngayon patungo sa kwarto ni Belinda. Pagpasok niya sa loob, nakita niya si Belinda na nag-aayos ng mga damit ng mga bata sa wardrobe. Napangiti si Belinda nang makita siya. Tyrone, ma, kamusta po kayo? Bati niya. Ayos lang ako anak, so kasama mo si Aurora? Tanong ni Belinda nang makitang karga-karga nito ang bata. At talagang kapansin-pansin ang mga pagkakatulad sa pagitan nila ni Aurora. Yes, nangako ko sa kanya magiging mabuti ako sa'yo. Pero kahit walang pangako na yun ma, hindi ako magkakaroon ng anumang dahilan para tratuhin ka ng masama, ani Tyrone. Nakangiting lumapit si Belinda sa kanya at sinabi kay Aurora na maayos na nakaupo sa kanyang matipunong braso. Aurora, gusto ako ni Tyrone. Gaya ng pagkagusto niya sa kanyang mama, hindi siya makakagawa ng masama sa akin, okay? Hindi nasiyan si Aurora sa naging resulta ng lahat. Naisip ni Tyrone ang moment na tinutukoy niya si Belinda. Nagsisi si Aurora na hindi sinabi kay Tyrone ang sikretong gusto niya talaga. Kinuha ni Belinda si Aurora mula kay Tyrone at marahang inihiga. Lumuhod ito sa harap niya at sinabing, Aurora, huwag kang mag-alala, okay? Ligtas tayo sa bahay na ito. Hindi man lang tumango si Aurora. Nanatili lang siyang nakatitig sa mukha ni Belinda. Tumingala si Belinda kay Tyrone at sinabing, siya ay natural na tahimik lang, hindi tulad ng kanyang mga kapatid. Sa tingin ko'y normal lang ang kanyang magkaibang ugali ng mga bata, hindi ba? Oo naman, sabi ni Tyrone at tumingin sa iba't mga batang tahimik na nakaupo at may malungkot na mukha. Tahimik siyang naglakad palabas at habang naglalakad siya patungo sa kanyang opisina, iniisip niya kung anong kinalulungkot ng mga bata. Nakaramdam siya ng labis na kalungkutan nang makita silang ganoon. Hindi niya alam kung bakit may nararamdaman siyang koneksyon sa mga bata. Ilang minuto ang nakalipas sa kanyang opisina, masiglang mga bata, hanggang sa ibalita niya sa kanila na hindi siya ang kanilang ama. Yun ba ang dahilan kung bakit sila malungkot? O may kinalaman si Belinda sa kanilang kalungkutan? Hindi ba sila dapat magsaya dahil kasama nilang kanilang ina? Nakita niya si Eliza na sinusubukang sumilip sa pintuan ng kanyang opisina. Nakaramdam siya ng galit mula sa loob at parang gusto na niyang durugin ang babaeng ito. Anong ginagawa niya sa harap ng office niya? Walang kaalam-alam si Eliza na nakita siya ni Tyrone at mabilis na papalapit sa kanya. Sinikap niyang suriin kung nakalak o hindi ang pinto sa harapan niya. Iniisip niya kung ikinulong niya ang sarili kasamang mga bata. Wala man lang siyang narinig na tunog. Naramdaman ni Eliza isang kamay na humawak sa kanyang mga braso. Nang biglaan at pinaikot siya sa mabilis at matigas na paraan, nang kanyang likod ay nauntog sa pinto at ngayon ay nakaharap siya kay Tyrone na may nakakamamatay na tingin sa kanyang mukha. Ano ang sinusubukan mong nakawin mula sa akin? Tanong niya. Wala. Mabilis na umiling si Eliza sa takot. Wala akong gustong nakawin.
Lalong sumimangot si Tyron. Kinasusuklaman niyang katotohanan na ang babaeng nasa harap niya ay hindi nagsasabi ng totoo. Hinila siya nito palayo sa pinto't binuksan nito saka tinulak papasok. Pagyawang-gewang si Alyssa sa loob ng kwarto at napaupo. Nang makatayo siya, pinanood niya itong isinara ang pinto sa pagkakataong iyon, alam niya na pahamak na siya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya at hindi niya alam kung anong gagawin nito sa kanya. Ito ang home office ko at pinakaayaw ko sa tuwing may umaabala sa akin. Kung sino man ang nagsabi sa'yo na ito ang aking home office ay dapat sinabi sa'yo na ayaw ko maistorbo, sabi ni Tyron. Walang nagsabi sa akin tungkol sa lugar na to. Naglakad-lakad lang ako sa mansyon, sabi ni Alyssa. Naglakad siya patungo sa kanya na dahan-dahan ngunit nakakatakot. Habang si Alyssa nagsimulang umayos hanggang sa inipit siya ng pader. Nakatayo siya sa harap niya, sinabi niyang, hindi ka marunong magsinungaling. Bibigyan kita ng huling pagkakataon para ipaliwanag ko anong ginagawa mo sa opisina ko. Totoo ang sinasabi ko. Wala akong idea na itong opisina mo dito sa mansyon. Ako, bago pa siya makapagsalita, tinakpan na niya ang maliit na bibig at ilong nito. Gamit ang malaking palad nito, hindi siya makahinga mula sa ilong at bibig at sinubukan niyang itulak ang mga kamay nito palayo. Ngunit imposible. Nang halos sumuko na siya sa buhay, inalis niyang kamay niya at tinawakan ang mga braso niya saka kinaladkad palabas. Pumasok na silang dalawa sa elevator at maya-maya nagsimula ng elevator sa itaas. Napaisip tuloy si Alyssa kung anong gusto nitong gawin sa kanya. Patawarin mo ko, pinapangako ko hindi palagi nangangako. Ngunit hindi ka tumutupad sa mga pangako. Putol nito sa kanya. Pakiusap kung magsasalita ka pa ng isa pang salita, gagawin ko mas mabilis ang iyong kamatayan. Ani't napakunot ng noo si Alyssa sa gulat. May balak ba siyang patayin nito? Huminto ang elevator at kinaladkad siya nito palabas nang bumukas ang pinto. Dinala siya nito sa likurang bahagi ng mataas na gusali at pinatayo siya sa gilid nito. Isang tulak lang at mahuhulog ka sa 5-story building na to. Sa ganung paraan, mamamatay ka at hindi ko sasabihin na akong pumatay sa'yo. Maaaring sabihin na ito'y aksidente lang, sabi niya habang nakatayo sa likod niya. Kitang-kita ni Alyssa kung gaano kalayong lupa sa kinatatayuan niya. Kung mahuhulog siya dito, walang dudang imposibleng mabuhay po siya. Please, ayoko mamatay. Sa ganitong paraan, takot na takot si Alyssa ang nagsimula ng tumulong mga luha sa kanyang mukha. Hindi niya kayang mamatay ngayon para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Ang mga ito ay bata pa at silang dahilan kung bakit siya nabubuhay at ginagawang lahat ng ito. Sa katunayan, bumalik siya sa lungsod dahil gusto niya ng mas magandang edukasyon para sa kanila. Kung ganoon, hindi ka na dapat lumapit sa akin. Hindi ka na dapat patuloy na nagpakita sa akin. Sinabi ko sa'yo na gagawin ko miserable ang buhay mo. Sa tuwing nakikita kita, nararamdaman kong labis na dumi sa aking mga katawan. At utak ko ngunit patuloy kang lumilitaw. Kapag nakita ni mama na nahulog ka simula dito at namatay, malulungkot siya sa loob ng ilang araw at malamang kukuha siya ulit ng ibang babae para sa akin, sabi ni Tyron. Maaari mong gawin ang lahat ng gusto mo sa akin pero huwag mo kong patayin. Taimtim na pakiusap ni Alyssa. Halos mahulog ang puso niya sa dibdib niya. Naramdaman ni Alyssa na may humawak sa likod niya at lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Sino ka para sabihan ako ng gagawin? Bye! Sabi niya tinulak siya. Natumba si Alyssa at napasigaw sa sakit. Iniisip kung ganito na ba siya mamamatay. Ngunit may humawak sa isang kamay niya dahilan para hindi siya tuluyang mahulog. Tumingala siya at nakita niya si Tyron na nakasquat sa gilid ng gusali. Taimtim siyang nakiusap na may luhang mga mata. Pakiusap, tulungan mo ko please. Huwag mo nang hayaan ako mamatay. Bakit takot kang mamatay? Walang emosyon tanong ni Tyron. Base sa pagsusuri ko, hindi kayo okay ng ama mo. At ikaw hihiwalay sa asawa mo at namumuhay ka ng malungkot. Walang makakamiss sa'yo kung mamamatay ka, sabi niya. Ang mga anak ko, masakit ang iniisip ni Alyssa ngunit hindi ito masabi. Pinapangako kung gagawin ko anumang gusto mo, mangyaring patawarin mo ko. Pakiusap niya na may luhang literal na lumalabo ang kanyang paningin. Kahit na wala man ang pag-asa sa mukha ng lalaki at mukha siyang demonyo, ang kanyang mukha'y ganap ng walang awa sa kanya. Masasabi niyang mapalad siya nang hawak siya nito hanggang sa sandaling ito, hindi hayaan kitang mamatay. Ani't nasimulang kumalas ang pagkahawak sa kamay niya. Pakiusap, tulungan mo ko. Tulungan mo ko. May mga taong nag-alala sa akin. Ayoko mamatay sa ganitong paraan. Pakiusap niya tumiyak ng husto. Hinila siya nito bigla na ikinahilig sa dibdib niya. Lalo siyang umiyak sa dibdib nito at ang gusto niya ngayon ay umalis sa mansyon na ito. Naisip niya ng kanyang pagiging masama ay hindi umabot sa pagpatay sa kanya ngunit ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan na hindi tututol na patayin siya. Aalis na ako at hindi na babalik pa.
Sobrang determinado nitong sabit tumakbo palayo sa kanya, papunta sa kung saan naroon ang elevator. Nang maibaba na siya ng elevator, pumunta siya sa kwarto ni Belinda at pagpasok niya ay nakita niyang abala siya sa pagkakwento sa mga bata. Siya ay nagpakita ng peking ngiti at hindi alam kung paano ito itatago, ngunit naalala niya kung paano siya halos mamatay ilang minutong nakalipas. Sinabi niya, "Ma'am, saglit lang mga anak." Tumayo si Belinda at naglakad palabas kasama siya. "May problema ba?" tanong ni Belinda. "Aalis na ako kasama ng mga bata. Please, kayo nang bahalang magsabi nito kay Mrs. Cordelia na hindi ko nakakayaning makasama pa si Tyrone." "Oo, ngayon?" tanong ni Belinda. "Oo," sagot ni Eliza. Nang makita ni Eliza ang tahimik si Belinda ay naisip niya na hindi siya natutuwa dito. Ngunit wala siyang ibang paraan kung hindi umalis. Pumasok si Belinda sa loob nang biglang naiwan si Eliza ang nalilito. Nang si Eliza ay papasok na sana para kunin ang kanyang mga anak, isang boses ang pumigil sa kanya mula sa likuran. "Kung kaya kong pumatay, pinatay na kita," sabi ni Tyrone at sabay talikod ni Eliza. "Sinusubukan mo bang pigilan ako sa pag-alis?" tanong niya. "Masyadong malayong iniisip mo, babae. Walang special sa'yo at isa ka lang palaboy na babae na gagawin ang lahat para mapansin ako. Inakit mo pa ako ilang taon nang nakalipas. Ang pagtatangka mong umalis ay isang ilusyon lang para angkinin mong pagiging disente mo. Pero kahit anong gawin mo o anong gagawin mo, mananatili kang walang hiyang babae sa harapan ko. Masyado mo kong iniinis pero huwag kang masyadong mag-isip na makakaalis ka dito. Habang buhay ang nanay ko ay mananatili ka sa akin," sabi ni Tyrone. Sabay na tumalikod at lumakad palayo ng parang walang nangyari. Napatingin si Eliza sa pintuan ng kwartong kinaroroonan ng mga bata at napabuntong hininga. Dapat ba siyang palihim na tumakas sa gabi? Ang plano niyang tumakas sa unang pagkakataon ni nasira ni Casper. Marahil maaari itong gumana sa pagkakataong ito. Pumasok siya sa loob ng kwarto at tahimik na umupo sa isang tabi. Si Belinda na ngayon ay tapos ng ayusin ang gamit ng bata sa wardrobe. Lumapit siya sa kanya at sinabing, "Iniwan kita dahil sinanyas ako ni Tyrone na umalis. Sana maintindihan mo." "Oo," sabi ni Eliza at ipinatong ni Belinda ang kamay niya sa balik at sinabing, "Alis na ako ng kwarto para makasama mong mga anak mo." "Salamat." Mahinang umiti si Eliza at pinagmasdan ng paglabas ni Belinda. Nang makita ng mga batang lumabas si Belinda sa silid, tumakbo sila patungo kay Eliza at pinalibutan siya. Tuwang-tuwa si Eliza ang makapiling muli ang kanyang mga anak. Kitang-kita niya sa mukha ng mga batang saya at saya. "Ma! Na-miss ka namin," wika ni Zachary. "Sobra, Mami. Na-miss ka namin, Mami." Sunod-sunod na sabi ng mga bata habang nakasandal sila sa ilang pader ng katawan niya. Naalala ni Eliza kung paano siya halos mamatay ng ilang minutong makalipas ang kamay ni Tyrone. At ang pag-iisip na maring hindi niya makita ang anak ay mamamatay siya yung magbigay takot sa kanya. Kailangan niya talagang makatakas sa lugar na to. Kung alam niya lang ang random, nagigulo na pinili niya upang makipagtalik ilang taon nang nagdaan, ay ang pinakamakapangyarihang lalaki sa North Hill. Hindi niya gagawin iyon kahit na ang kanyang panaginip. Pero ang mas nakapagtakay patuloy itong nakakasalamuhang lalaking ito noong mga nakaraang panahon. "I'm sorry iniwan kay ni Mommy. Nagkaroon ako ng emergency sa trabaho at mabilis akong pumunta para doon. Pero nakabalik na ako ngayon." Sabi niya, sobrang gumana ang pakiramdam niya sa piling ng mga anak niya. Tuwang-tuwa silang lahat at saka nagsalita si Soren. "Kailan ba kami titigas sa pagtawag kay Bilingang Mama at titigas sa pagtawag sa'yo na tita?" Bago pa makasagot si Alisa, nagdagdag pa si Azikel. "Hindi ko talaga gustong makasama si Belinda. Gusto kong sumama sa'yo." "Ako din, Ma," sabi ni Amethyst. "Ma, ipagpatuloy natin ang pagsama-sama tulad ng dati. Ayaw na namin tumira kasama si Belinda," dagdag ni Athena. "Hindi ba kayo inaalagaan ni Belinda?" tanong ni Eliza. "Iniisip ko minagawa bang mali si Belinda sa kanyang mga anak noon. Wala siya kaya ayaw niyang kaya pumayag manatili sa kanya." Umiling mga bata bilang tugon. Hindi naman sa hindi nila gusto si Belinda. Mas komportable lang sila kay Eliza ang inaalagaan sila kaysa kay Belinda. Bumuntong hininga si Eliza at sinabing, "Sige, babalik tayo sa bahay natin ngayon." "Bakit?" tanong ni Aurora sa kanyang munting boses bago pa makapagsalita ang iba. Kasi hindi alam ni Eliza kung ano masasabi niya na maaring magkaroon ng kahulugan sa kanyang mga anak kung bakit kailangan nilang umalis. "Ipapaliwanag ko sa inyong lahat na pag-uwi natin, okay?" Sabi niya. Tumango naman ng mga bata. Nakipaglaro siya sa kanila sa silid sa loob. Nang ilang oras at nung gabi na, lumabas siya ng silid kasama ang kanyang mga anak. Nang makarating sila sa malaking sala, si Belinda na nasa hapagkainang umiinom ng tsaa ay nakita si Eliza at ang kanyang 6 na anak at tumayo. "Eliza, saan kayo pupunta?" "Kailangan ko na umalis, ma'am. Pasensya na. Pakisabi kay Mrs. Cordelia na umalis na ako," sabi niya.
Sa kalaunan, kailangan niyang unahin ang kanyang kaligtasan bago ang sinuman. Tumango na si Belinda at pinagmasdan ang paglabas ni Eliza kasama ang mga bata. Ang kalmado niyang mukha'y biglang sumimangot at napakabilis na naglakad papunta sa kwarto ni Tyrone. Muntik na siyang kumatok sa pinto nang bumukas ang pinto. Naglalakad na sana si Tyrone sa kanyang opisina sa bahay. Ngunit nagulat siya nang makita ang kanyang ninang na nakatayo sa harap ng kanyang silid. May problema ba? Tanong niya. Kitang-kinang pagpupursige sa mukha nito. Tumataka si Eliza kasama ang mga anak ko. Napagpasyahan kong ipaalam sa iyo upang pigilan sila at bigyan siya ng babalang iwasan ng aking mga anak at ihinto ang pagtatangkang tumakas kasama sila. Sinubukan ng babae na nakawin ang 6 mong anak mula sa iyo. Galit na tanong ni Tyrone. Napakahigpit na nakakuyom ang kamao. Huwag kang mag-alala ma. Ibabalik ko sa iyong mga bata. Imposibleng makatakas siya sa North Hill nang walang pahintulot ko. Pero hindi ko lang siya babalaan na huwag subukan ng ganong bagay. Ngayon ibibigay ko sa kanyang parusang nararapat sa isang kidnapper. Ani at marahang pinatong ang kamay sa balikat ni Belinda pagkatapos ay umalis. May malalim na pagsimangot sa muka. Lumabas siya ng masyon ngunit hindi nakita si Eliza at ang mga bata. Sabay-sabay siyang tumawag sa kanyang personal assistant at sinabing, Benji, ang aking asawa'y sinubukang tumakas kasamang 6 na anak ng ninang ko. Hanapin niyo siya. Kapag nakita mo, ipaalam mo kagad sa akin. Okay sir, sabi ni Benji sa kanya binaba ang tawag. Ang bus na sinakyan ni Eliza kasamang 6 na bata mula sa mansyon ng Aliman ay naayos niya bago ang kanyang lumang bahay. Tinulungan niya ang 6 na batang bumaba. Sa isang iglap lahat sila nasa loob ng kwarto. Ngunit hindi mapayapang puso ni Eliza. Si Tyrone ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. At kahit na siya isang karayom, tiyak na mahanap siya nito. Sinubukan niyang itago ang kanyang itsura pagkabalisa mula sa mga bata at isa sa kanila ang hindi naghinala. Siya ay nag-ayos ng pagkain para sa kanila at pagkatapos naganda sa pagtulog, hindi niya alam kung paano ipaalam sa kanilang pagbabalik na nila sa South Hill. Kailangan na niyang bumalik doon dahil yun na ang paraan para maiwasan niya si Tyrone. Kahit ng kanyang mga anak hindi makakakuha ng mahusay na edukasyon, basta't maaaring makasama ang mga ito ng mapayapa nang walang takot na malaman ni Tyrone ng mga batay kanya. Dahil kapag nalaman to ni Tyrone tsak na mapapahamak siya, isang malamig na lalaking tulad niya kukunin lamang mga bata sa kanya. Nag-book siya ng ticket para sa tren online. Aalis ng tren ng 6 AM kaya alam niyang kailangan niyang gumising napakaaga at umalis kasamang mga bata. Buti na lang at maagang umalis ang tren. Sa ganong paraan kahit na hinahanap siya ni Tyrone, hindi niya ito mahanap. Bandang 5 AM ko na magahan, ginising niya mga bata, napakahirap para sa kanilang maging ganap na gising dahil marami pa rin sa kanilang inaantok. Nagtatanong ang mga bata kung bakit niya sila ginising para maligo, ngunit sinabi niya sa kanilang magpaliwanag siya kapag nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Pagkatapos matiyak ng mga bata ay nakaligo siya ay nauna at nagbihis din. Naglakad silang lahat palabas ng bahay. May kukunting taong gumagalaw sa kabilang kalye at yun isang kaginhawaan para sa kanya. Sa isang iglap, si Eliza at ang kanyang 6 na anak ay nasa istasyon ng tren. Matapos may ipakita ang mga tiket, lahat sila ay pumasok sa loob at umupo. Labag sa loob ni Eliza ang gisingin ng maagang mga anak, ngunit tiniyak niya sa sarili na kapag nakarating na sila sa lungsod, hayaan niya silang makatulog ng maayos. Nakaupo ang mga lalaki sa mga upuan sa harap niya habang si Amethyst, Athena at Aurora ay nakaupo sa tabi niya. Nakapatong ang ulo ni Amethyst at Athena sa kanyang balikat habang inaantok pa rin sila, ngunit si Aurora ay nakaupo. Mami, tingnan mo! Nakangiti niyang tinuro si Tyrone na kapapasok lang sa loob ng tren. May nakakatakot na aura na dulot ng kanyang presensya. Ang ilang mga taong sumakay sa tren ay nagulat na makita ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill na nakatayo sa tren. Ang ilan ay kagad na napayuko habang ang ilan ay nagnanakaw ng tingin sa kanya. Ngunit sa pangkalahatan, lahat ng nasa loob ng bus ay nagtataka kung anong ginagawa ni Tyrone dito. Kung maglalakbay si Tyrone sa labas ng North Hill, hindi siya gagamit ng pambulikong tren na anumang dahilan. Tumayo si Aurora mula sa kanyang upuan at tumakbo papunta sa kanya. Sumisigaw, Daddy! Bagamat mamatay taong tingin ni Tyrone nang pumasok siya sa loob ng tren. Nang makita niya si Aurora na papalapit na sa kanya, lumuwag ang mukha niya at bahagyang itinaas ang kanyang noo para salubungin ang malit na nasa kamay niya. Maraming mga tao sa loob ng bus na sabay-sabay na nagdala ng kanilang telepono at nagsimulang kumuha ng mga larawan at videong senaryo. Akala na lahat ibaog siya, paano kaya tinatawag siya ng isang batang babae na daddy? At kahit na walang gaanong pagkakatulad sa pagitan ng dalawa, makikita na sino mang tumitingin ng mabuti mga tunog ng pagkakatulad na umiiral sa pagitan ng mag-ama. Walang tatayo, babala ni Eliza sa ibang mga bata na gustong gawin din ang ginawa ni Aurora at umupo sila pabalik sa utos ni Eliza. Nagtaka sa Eliza kung bakit si Tyrone ang tinawag ni Aurora na daddy. Nalaman na ba niya?
o sinabi sa kanya ni Belinda. Pumasok si Benji at inutusan ng lahat na nasa loob ng kotseng bumaba at kaagad. Nagsimulang bumaba ang lahat pagkatapos bumaba na rin si Benji. Habang hawak-hawak si Aurora sa braso, sumabay ito naglakad patungo sa kinaupuan ni Eliza at ng iba pang 5 bata. Hindi inaasahan ni Eliza ang mahahanap niya ito ng ganong kaaga. Hindi kaya noong hindi niya ako nakita ngayong gabi ay nakala niya tumakas na ako. Hey, bati ni Tyrone sa natitirang 5 bata at bumati naman sila pabalik. Masaya silang lahat na makitang muli ang malaking lalaking ito. Please, sumama kayo kay Benji. Kakausapin ko lang siya. Walang sabi-sabing tumingin ang mga bata kay Eliza pero halatang nagtatanong sila kung pwede ba nila siyang iwan. Tumango si Eliza at sunod-sunod na lumabas sa mga bata. Aurora, bakit hindi mo sama ng mga kapatid mo? Kailangan naming mag-usap. Sabi ni Tyrone kay Aurora ang nakahawak pa rin sa malaki niyang palad. Naramdaman ni Aurora ang pag-aalala sa mukha ni Eliza kaya sinabi niya kay Tyrone. Hindi mo naman siya sasaktan, hindi ba? Napatulala si Tyrone sa mga sumunod na segundo. Tumingin siya kay Aurora at binuka ang kanyang bibig, ngunit may mga salitang tumama sa kanyang lalamunan. Ito ang unang pagkakataon na gusto niya magsalita, ngunit maingat. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill at kayang sabihin ng anumang gusto niyang sabihin na walang sinumang nangahas na magtanong sa kanya. Ngunit narito siya sa harap ng isang maliit na bata. Sinusubukang piliin ang kanyang mga salita ng maingat bago ipaalam ito. Hindi niya ako sinaktan, bakit mo naisip na sasaktan ko siya? Tanong niya. Dahil malaki at maliit siya, huwag mo siyang sasaktan, okay? Sabi ni Aurora. Tumingin si Tyrone sa kanya sinabing, mag-usap lang kami, maghintay ka sa labas baby. Ayaw niyang tumango o i-assure dito na hindi niya ibubuli si Eliza. Tinignan ni Aurora ang mukha ni Eliza at mabilis siyang ngumiti para hindi mag-alala ang batang babae dahil kahit anong sabihin o gawin ni Aurora, gagawin lang ni Tyrone ang gusto niyang gawin. Inakala ni Aurora na walang mangyaring masama sa dalawa kaya binitawan niyang kamay ni Tyrone at umalis. Kinumpirma ni Tyrone na lumabas si Aurora sa tren bago humarap kay Eliza. Dala-dala mo mga anak ni Belinda palabas ng lungsod na hindi niya nalalaman. Gustong isigaw ni Eliza na anak ng mga bata ngunit hindi niya yun magagawa. Yun ay magpapakita na sinungaling silang dalawa ni Belinda. Sinabi ko ito sa kanya, sabi ni Eliza nakaupo pa rin. Hindi mo siya sinabihan, sabi ni Tyrone tinawakan ng baba niya. Saka hinila siya pataas dito. Hindi ka lang naglakas loob na tumakas sa akin. Gusto mo ring tumakas kasama ang mga anak ng iba. Ano gusto mong gamitin ng mga bata? Napangiwi si Eliza sa sakit at nagawang magsalita. Ayoko nang mamuhay kasama ka. Huli ng lahat, sagot niya kaagad. Tuturuan kita ng leksyon na hindi mo makakalimutan. Binitawan niyang baba niya at nagutos. Sundan mo ko. Nagsimula na siyang maglakad palabas habang si Eliza matigas na nakatayo. Hindi siya babalik sa mansyon na yon sa anumang kadahilanan. Hindi mas mabuting mamatay siya dito kaysa mamatay siya sa mansyon na yon? Nang makarating si Tyrone sa entrance at hindi napansin ang anumang tunog ng mga hakbang sa likuran niya, lumingon siya at nakita siyang nakatayo. Naglakas loob ka bang sawayin ako? Ako ang asawa mo, hindi ako bilanggo. Huwag mo kong pilitin na bumalik, sabi ni Eliza. Alam niya may kapangyarihan siyang pilitin siyang bumalik sa mansyon ngunit tiniling niya na hayaan siya nitong gawin ang gusto niya. Bumaba si Tyrone nang hindi nagsasalita at iniwan siyang mag-isa sa loob ng sasakyan. Iniisip ni Eliza kung anong kanyang plano. Hindi maapakali ang kanyang isip dahil hindi niya alam kung anong balak nitong gawin sa kanya. May balak ba siyang umalis kasama ng mga bata at iwan siya? Habang nag-iisip, bigla siyang nakakita ng apoy sa kaliwa niya. Nang makupirma niyang tila nasusunog ang tren, tumakbo siya patungo sa labasan ng tren upang makatakas ngunit sarado ng pinto. Mabilis na kumalat ang apoy sa paligid ng tren na nagdulot na nagbabagang init na bumalit sa kanyang katawan. Ilang beses na pinindot ang exit door, sumisigaw ngunit walang nagbukas ng pinto para sa kanya. Mabilis na bumagsak ang mga luha sa kanyang mukha nang maisip na hindi na niya muling makikita ang kanyang mga anak. Hindi na niya kailangan pang may magsabi sa kanyang kagagawan to ni Tyrone. Nagsisisi siyang hindi siya sumunod sa kanya. Lalong lumakas ang init sa loob ng sasakyan kaya naramdaman niya ang kanyang katawan na parang nagliliyab to sa apoy. Sumigaw siya para humingi ng tulong pero parang hindi man lang nakaligtas sa nakasarang pinto ang sigaw niya. Paano siya naging ganito kasama? Napaisip siya tumulong mabibigat na luha sa kanyang mukha. Sobra-sobra nang nararamdaman niya na parang nasa impyerno siya.